sa oras na ito. Tunay na ito'y mabuti sa amin. Kaya ang Panginoon, patuloy kami na sumasagot sa iyo. At hayaan mo po na yung presensya mo, ang iyong Espiritu Santo siyang patuloy po na nagitaan. Kinupit lang po namin sa iyo ang gawain ito. At alam po namin na lagi kami nakandang pagpapala sa amin. Sapagkat ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Sa iyo papuri po lalaki in Jesus' mighty name. Amen. Yesterday we had our service in the church, and today is our actual, or rather, opening of our Workers Convention 2025. Okay, so welcome po kayong lahat sa ating gawain, and without any ado, just prepare yourselves. Tayo po'y makakarinig na ng salita ng Panginoon. I know you are longing for the Word of God. Amen. Yes, but we are so blessed to have them here. First and foremost, meron po ating mga kabataan dito po sa likod. Si Ate Jess, Ate Justin, one of the active ang tawag young professional. Sila kayo kami katuwang sa mga camps, youth camp, and then sila kayo gumagawa ng mga paperwork. Ate Jam, yan po. At si Ate Angel, yan. At ito yung pinakamagandang asawa ni Pastor Alvin. Welcome to Hong Kong. Now, let us open our heart and our mind to listen to the Word of God. Ating i-welcome po ng Jews. Hong Kong, God bless you. Welcome. Ang ating first speaker, Reverend Alvin Salazar. Amen. Salamat po. Magandang 2025 sa inyo lahat. Tayo po ay pangalawang convention na. Pag nagsasadari ito, meron po tayong meron tayong nakikitang dalawang picture po dyan. Alam ko naman na pagkakalimitan sa atin, mahilig sa aso. Mahilig sa... Pero kakaiba itong dalawang ito, kakaiba yung kanilang kwento dahil itong si Hachiko, ito po ay tinatawag na... Ayun. Yan. Siya po ay si Hachiko, alam naman natin, siya po ay nabuhay sa Japan. At itong si Hachiko ay talagang nakumahal sa kanyang tinatawag na amo. Isang beses na yung kanyang amo ay umalis, hindi na ito bumalik. Pero siya ay nanatiling nag-aantay hanggang sa itong asang ito ay namatay. Kaya pagka tinignan po natin sa Japan, meron siyang limito. Kaya tinawag siya na si Hachiko. Ito naman, ito po ay si Dan Snyder. Ito po si Dan Snyder ay merong maging ang kanyang asawa ay itim. Negra din po yung African yung kanyang naging asawa. Pero ibang klase po yung kanyang intimate relationship. Hindi lamang sa mga kalimitan, meron tayong mga nakikita mga alaga ay dayon. Pero bihira kang makakita na ang alaga ay hina. Hyena po, hyena. Hyena ang tawag niyan. Isa po hyena, ito yung mga mabibigat pa sa asong lobo. Oo, hyena. Sila po ay very aggressive na mga aso na even siya, sinasabi niya, kapag siya po ay kalapit yan at kapag sila ay naglalambingan parehas, ramdam na ramdam ni Dan Snyder yung tinatawag na aggressiveness. Yun. Ramdam na ramdam ni Dan Snyder yung aggressiveness nitong hyena na to kasi malalakas po yung kanilang pangat. Kaya po nilang umubos ng isang ilipante. Alam niyo po yung word na kuyog. Kapag itong hyena na ito ay nakakita ng isang kanilang prey o kanilang kakainin, kaya nilang ubusin. Kaya nilang patayin kahit ilipante. Leon. Pero takot yan sila dito, syempre, ito yung king. Kung makikita natin, ito pong relationship nitong dalawang ito ay within Snyder, even ni Hachiko, ay kakaiba. Very exceptional yung kanilang tinatawag na relationship. Ito po yung
inyo pong pagpapala. Ang lahat ng bagay na mayroon kami ngayon ay sa inyo ng bula. At ngayon po umaga nito, Panginoon, sa aming pong pagdaraos ng aming pong convention. Samahan niyo po kami. May your name be glorified in our midst, Lord. At dalangin namin, O Diyos, patuloy namin makita ang kahalagahan nito. Matreasure po namin ang mga salita mo na aming maririnig ngayong maghapon na ito hanggang bukas. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa iyo po ang papuri. Salamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo mga kaupuna. Ito po ay, ang pag-aaralan natin is talking about the relationship of Moses between Moses and God. Kung ano yung kanilang relationship. So ang ating pong teksto ay hindi lamang nakabatay sa Deuteronomy chapter 34 verse 10. Kung hindi sa kung paano ipinakita ni Moses yung kanya pong katatagan at yung kanyang relasyon sa Panginoon. Although, hindi natin, pagka pinag-aaralan ko, parang wala nang susunod na katulad ni Moses. Pagdating sa lalim ng relasyon sa Panginoon. Pero merong doon sa kanya pong bahagi na yun, ang pamumuhay ni Moses na yun, makikita natin yung tinatawag na 3 important pillars to strengthen our relationship with God. 3 important pillars. When we say pillars, ito po ay haligi. Or when we say core, pag sinabing core, ito yung gitna eh. So pagka meron tayong tinatawag na relationship, ang ating pong tema ngayong taon ay strengthening relationship with God and with others. Pero gusto ko lamang pong bigyan ng diin ang aking pong susunod na mga kasama mga pastor ay malamang tatalakayin ito ang relationship with God and with others. Pero ngayon pong umaga, gusto kong bigyan ng diin yung ating pong to strengthen our relationship with God. Yun lamang po yung pinaka gusto nating bigyan muna ng diin. At kukuhanin natin yung tinatawag na strengthening our relationship with God sa pamumuhay ni Moses. Ano yung kanyang relasyon, gaano kalapit yung kanyang relasyon, at ano yung kanyang iniwang halimbawa. So, 3 pillars to strengthen our relationship with God. Pero actually po, itong tatlong ibibigay ko sa inyo ay hindi lamang relationship with God, it also applicable with our relationship with other people. So, pwede po yung interchangeable. Ano? Tingnan natin ang number 1. How to strengthen the 3 important pillars to strengthen our relationship with God. Number 1, pero bago po ako pumunta dyan, parang medyo mataas. Parang hindi kita. Na nabanggit ko po nung Sabado na kapag ang salita ng Diyos nakakapagpalinis ng puso. Ito ang habang pangangaral nakakapagpalinis ng upuan. Ngayon po umaga, medyo may seryoso tayo ng konti. Kung kayo tuloy po sa inyo, kilala niyo po si Tikico sa Acts. Si Apostol Pablo ay si Tychicus. Si Apostol Yes. sa English. Sa Pablo. Bisero po yung ating kaya Tychicus. Kapag Tagalog, Tychicus po ang ibig sabihin. Si Tychicus ay nakikinig kay Apostol Pablo. At si Apostol Pablo ay very aggressive. Hindi lang aggressive, kung very passionate na magturo ng salita ng Panginoon. Ito po si Tychicus ay habang nakikinig ng salita ng Panginoon ay nakatulog ng mahimbing. Yes. At si Tychicus ay Nahulog. at namatay. Yes. Ano? Hindi po ako si Apostol Pablo ang nangangaral. Nung bumabasa ko sa Pablo, binuhay niya si Tychicus. Yes. No? Pero sa tagal po ng aking ministeryo, wala pa akong nabalita ang binuhay ang patay. Pero pagka napalalim ang inyong tulog, ay makagaya kay Tychicus, wala na pong Apostol Pablo. Pwede gumawa ko nila. Number 1 pillars. Ito po yung isang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo na nakita natin sa buhay ni Moses. Number 1 pillars to strengthen our relationship with God is una, humility is needful. Humility is needful. So ang ating pong mga text or mga passages ay iba't iba po yan. Ano? Makikita natin
sa Numbers chapter 12, verse 3. Ang sabi po rito sa Numbers chapter 12, verse 3, Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Ang tindi po, ano? Sabi ng verse 8, sa Exodus chapter 34, verse 8 and 9, At mabilis na lumuhod si Moses at sumamba kay Yahweh. At sinabi niya, Kung talagang kinalulugan ninyo ako, isinasamo ko ang samahan ninyo kami. Kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Kapag binasa po natin yan, mapapansin natin, si Lord nagalit sa mga Israelita. Pero hindi in-exempt ni Moses yung kanyang sarili when he prayed to the Lord. Na sinabi niya, Panginoon, ito pong lahing ito ay matigas ang ulo. Mapapansin niyo po yan, kung talagang kinalulugdan ninyo, ako, isinasamo ko ang samahan ninyo kami. Hindi lang yung sinabi yung bansang Israel, no? Kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito, included yung kanyang sarili, patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Kung makikita po ninyo, in relationship with God, with Moses, napakahalaga ng tinatawag na humility. Napakahalaga ng tinatawag na pagpapakumbaba. Alam niyo po yung Numbers chapter 12, verse 3, pag binasa po natin yan from verse 1 up to verse 10, ang konteksto po niyan ay si Aaron at saka si Miriam ay nag-speak against kay Moses. Nagalit ang Diyos. Kaya po si Miriam, kung magbabasa ninyo, nagkaroon siya ng mga karamdaman. Pero in verse 10, ang sabi ni Moses sa Panginoon, Please heal her. Panginoon, bigyan mo po siya ng kagalingan. Can you imagine? Moses received a critics from, not just from friends, but from hers, from his siblings. Kapatid niya yun. Pero again, doon pumasok yung Numbers chapter 12, verse 3. Moses was a very humble man. Wala akong narinig na masakit mula kay Moses. Instead, pagdating ng verse 10, sinabi niya sa Panginoon nung nalaman niya nagkaroon ng karamdaman si Miriam dahil sa pagsasalita ng masakit kay Moses. Ang sabi ni Moses, Lord, please heal her. Ganda po, no? Sa kabila ng kanyang naranasang pangit na salita, pangit mula doon sa kanyang kapatid, pero yet, ang puso ni Moses ay napakababa sa harapan ng Panginoon. Sinabi niya, Lord, please heal her. In the relationship between God and Moses, humility is very napakaliwanag no relasyon at pagpapakita ng matibay na relasyon ni Moses sa Panginoon. Unang-una yung tinatawag na humility. Sabi po ito, God is not impressed with all our credentials or accomplishments. Amen. He is interested in our character. Yes. He sees the root of our motives and He justly discerns our heart. Wala naman talaga tayong tago sa Panginoon. So what did God see when He looked into the hearts of Moses? According to the scriptures, He saw a humble man, the most humble man in the face of the earth. Humility. Kaya yung pabor ng Panginoon kay Moses, gano'n na lamang? Dahil sa kanya po, pagpapakumbaba sa Panginoon. Yung kanyang pusong nagpapakumbaba. Pwede natin ipagmalaki yung ating accomplishment sa tao. Pwede natin ipagmalaki yung ating accomplishment. Minsan nga, kahit hindi natin sabihin, ipagmamalaki natin ang mga bagay nito sa harapan natin. Panginoon. So actually, sabi rito, He sees the root of our motives and He justly discerns our hearts. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Lahat ng bagay ay sa Diyos nang galing. At si Moses, pagka ang Diyos nakatingin kay Moses, ang nakikita ng Diyos kay Moses, pusong mapagpakumbaba at mapababa. Sabi po rito, God is pleased with people who know how to humble themselves to Him. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang kung
pagpapakumbaba at pagtalikod sa kasalanan ay nagdudulot ng kagalingan. Hindi kagalingan lamang pisikal, but kagalingan deep inside. At sa nagsisimula yung puso ng kagalingan na yun, nagsisimula yun sa isang puso nagpapakumbaba. Amen. First Peter chapter 5 verse 5, ano yung sabi roon? Ano kung nakalagay sa First Peter chapter 5 verse 5? Humble yourselves before the Lord. Nakalagay doon, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. No? From the Old Testament going to the New Testament, hindi nagbabago yung karakteristik na nais ng Panginoon na makita niya sa kanyang mga lingkod at yun ay humility. Nagsimula yun kay Moses until now, until the next generation, until the future, makikita, hinahanap ng Panginoon yung taong marunong magpakumbaba. Nagsisimula ang isang kapangyarihan, nagsisimula ang isang tinatawag na kalakasan kapag marunong tayo magpakumbaba. The way to going up sa Panginoon, ibang klase. The way to going up is to going down. The way to going up is to going down. Amen. Gusto mong tumaas? Amen. Magpakababa. Amen. Gusto mong maglingkod? Gusto mong maging tagapaglingkod? You have to serve. And it's talking about humility. Amen. No? Humility is needful. Yes. Sabi po rito, alam niyo po yung kawayan. Meron po magandang karakteristik yan. Ang kawayan kasi, pag nakikita natin, magkakadikit yan, yung kanya pong ugat, magkaka-ugnay sa ilalim. Pero mapapansin po ninyo, habang tumataas ang kawayan, siya po ay yumuno. Isang magandang karakteristik na pwede natin ma-adapt bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, na habang ikaw ay pinapangat ng Panginoon, habang ikaw ay ginagamit ng Panginoon, huwag mong kalimutan na ang lahat ng iyon ay galing sa Diyos. Amen. Bumaba na po. Hindi talaga natin may iwasan mga kapatid. We have the nature na tayo ay magmalaki. Pero yun nga yung power ng relationship eh. Amen. Kapag meron kang ang nais mo ay matibay na relasyon sa Panginoon, babalik at babalikan mo sa tinatawag na pagpapakumbaba. Kasi yung pusong nagpapakumbaba, kinokomment ng Diyos eh. Amen. Binibigyan ng blessing ng Panginoon. Amen. Binibigyan ng tinatawag na pagpapala mula sa Kanya. Kay Moses, mapapansin natin mga kapatid, yung blessing ng Panginoon kay Moses, nasa kanya. Tingnan natin ito. Sabi rito, it's really not easy to be humble. Alam mo kung bakit? Kasi tayo mga Pilipino, tayo mga tao, kapag sinabi natin humility, pag ikaw ay nagpapakumbaba, para bang sinasabing ay, talo ako, defeat. Mapapansin niyo po? Ang hirap magpakumbaba kapag ka ikaw ay isang taong mayroong may pagmamalaki. Kasi ang pakiramdam mo, kapag ikaw ay nagpakumbaba at nagparaya, talo ka. Defeat. Kaya pagdating sa prinsipyo ng tinatawag na biblical principles, ay kapag ka hindi tayo marunong magpatalo, mayabang tayo sa harap mo. Sabi rito, it's really not easy to be humble. Ang pinakamahirap na kalaban, but the real reason why it's hard to be humble is because the heart is full of pride. Yun naman talaga ang pinakamahirap. Yung pride, kalaban, ano niyo po yung pride can kill relationship. But humility can build the relationship. Pride kills. Humility builds. Ang ganda po, no? Pride can kill your relationship to other people and your relationship to the Lord. Ang hirap natin sabihin, Lord, mataas ang aking relationship, pero hindi maayos ang relationship ko sa iyong kapwa. No? Hindi po pwedeng mangyari yun. Sa wikang Tagalog, ito ay kabalintunaan. Ito ay kasinungalingan. Hindi po pwedeng mangyari na sabihin mo, I have a strengthened relationship with the Lord, I have a strong relationship with the Lord, and yet,
laging ang gusto natin ay to receive, to acquire, at to acquire. Mahirap para sa atin ang magbigay ng magbigay. Minsan nga, pagka ikaw ay nagpapaubaya, parang masakit eh. Pero hindi mo naisipin ang salita ng Diyos. Tinatanggal niya yung tinatawag na self-righteousness when we learn humility. Sabi ito, a life marked by humility thinks so much of God that there's a little room left for thoughts of self. Habang ikaw ay nabubuhay sa tinatawag na relationship with the Lord with humility, ang lagi mong naiisip ang Diyos eh. Naliles na yung sarili at pag-iisip sa sarili. Kaya nung mayroong 3 taong gustong sumunod sa Panginoon, yung sabi ni Lord, ang hayop, ang asong gubat ay may lungga. Pero ang anak ng tao ay wala. Talking about personal comfort. When we want a good relationship with the Lord, talagang minsan dapat mong i-lay down yung sarili. Ibigay yung sarili. Kung gaano isipin ng sarili. Pansinin ito ninyo. Pagka laging sarili ng sarili natin ang ating iniisip, hindi natin naiisip. Kasi tinitingnan natin yung ating sarili. Pero habang ginagawa natin ang mga bagay na ito, napapansin din natin lumalayo din yung puso natin sa Panginoon. Kasi hindi nais ng Diyos. Ang nais ng Panginoon is matuto kang magpakumbaba. Kabahagi ng pagpapakumbaba ay hindi pag-iisip sa iyong sarili. When we talk about humility, when we learn about humility, ang gandang pag-aralan yung buhay ng Panginoon. A life marked by humility thinks so much of God that there is a little room left for thoughts of self. Number 1, pillars. Mga kapatid, humility. Muslim. Second, hindi ko po makakabaan ko. Second, adjustment is essential. Adjustment. Ano ang ibig sabihin pag sinabing adjustment? No? Pag sinabing adjustment, it's talking about change. Adjustment is essential. Babasahin po natin yung Exodus chapter 4, verse 19 to 20 ay isang buhay din ito ni Moses. Pero sa chapter 4, mapapansin natin na si Moses at tinatawag ng Diyos si Moses para siya po ay gawing lingkod niya. Pero ang daming rason ni Moses. Sabi niya, Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Ang sabi niyo, Panginoon, sige, dadalhin ko si Aaron. Sino ba ang gumawa ng iyong dila? Wala nang mai-excuse pa si Moses sa Panginoon. Kaya pagdating ng verse 19 to 20, itong sinabi niya, bago umalis si Moses sa Midian, sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka na sa Ehipto. Patay na ang mga gustong pumatay sa iyo. Verse 20 is talking about adjustment. Kaya, kinuha ni Moses ang asawa niya at mga anak na lalaki at pinasakay sa asno at bumalik sa Ehipto. Dinala rin niya ang baston at pinapadala sa kanya ng Panginoon. It's talking about obedience, yung pagdala ng baston. Staff of the Lord. Kasi, pag binasa niyo po yung unang mga verses niya, binibigyan si Moses ng utos, kaya lang ayaw nang kuhanin. Pero na-realize niya na hindi siya mananalo sa Panginoon. Kaya ang ginawa niya, sumunod siya, at hindi lang siya sumunod. Talagang kasama po dyan ang kanyang pamilya. And then, ang isang matibay na pagtanggap ni Moses doon sa nais ng Panginoong mangyari sa kanyang buhay, yung pagdadala ng staff. Kasi pagdating sa Ehipto, yung staff na gamit-gamit na yun ni Moses, yun yung kanyang naging expression ng power ng Diyos dun sa staff na yun. Isa pa, shepherd din si Moses eh. Mapapansin natin na yung adjustment niya mga kapatid ay nakita naman kayo, di ba? Pagka kayo ay kahit naman sa damit, di ba? Nag-a-adjust. Anong ginagawa mo kapag ito ay nag-a-adjust? Pag maluwag, na-adjust eh, bahagi yun.
Sabi rito, tingnan natin itong sinabi rito. Moses adjusted his life, plans and wishes after his conversation with God. At first, he was afraid, but eventually he submitted his will to God's will and carried the staff of God when he returned to Egypt. Adjustment. Change. Alam niyo po, tayo, siguro may mga tao mahirap yung tinatawag na adjustment. May mga tao na mahirap yung tinatawag na sa change, sa pagbabago, hindi ka agad Yes, this process. nagbabago. Yes. Kami pang Mabilis lang mag-adjust siguro kung malamig. Dito, mag-adjust ka, jacket ka. Pero kapag ka pinag-uusapan, it's talking about following yung kagustuhan ng iba, ang hirap ng pagkas. Bakit? Meron kang sariling gusto. Meron kang sariling ninanais. Meron kang sariling gusto mangyari. Kaya kapag ka ikaw ay sinabihan ng isang bagay na parang foreign sa iyo o bago sa iyo, ang hirap mag-adjust. Mahirap magbago, mag-shift ng isang bagay kapag ka hindi mo nakasanayan. And it talks about in building relationship with God, adjustment is essential. Bakit? Meron kasing kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, alam niya yung mataas yung kanyang kalooban at perfect yung kanyang kalooban. Kaya lang meron kang sariling gusto. Kapag sinabi ni Lord, ito yung kanyang kalooban, at meron kang sariling gusto, bumabangga doon sa kanyang kalooban. And you need adjustment, you need change to do it. If you want to build a strong relationship with the Lord, adjustment is essential. Sabi rito, the perfect example of adjustment that happened in the human history was when the Lord Jesus became flesh. Amen. In Philippians chapter 2 verse 5 to 11, ang sabi ron, siya ay nagkatawang tao. O hindi sa dating tao. Yes, But he acquired yung pagkakaroon ng tinatawag na human flesh. At ang sabi ron, siya ay namatay, namuhay na parang isang alipin, at namatay na parang isang alipin. Pero saan ang galing si Lord? Si Lord ay King of Kings. He owns everything. But he adjusted his life for the sake of us. Amen. Para sa atin. Amen. Hindi naman para sa kanyang sarili. Yes. Di ba? Dahil kung para sa kanyang sarili, ang bilis lang naman yung ganunin. Pero again, hindi. He adjusted his life. Ang perfect example niyan, mga kapatid, alam po ninyo, ito pong adjustment, ito pong pag-adjust ay hindi lamang sa relationship sa Diyos, ha? Even sa relationship sa ibang tao. Amen. Hindi nga sa mag-asawa, hindi mo. Nag-adjust ka. Yung mga nakalipas, may mga kwentuhan patungkol sa amo, yung communication, parang minsan, dahil yung language barrier, magkaiba, kailangan mo sabihan ng direkta, saka lang yan naiintindihan, ayun pala. May tinatawag na pag-adjust. Meron po akong hindi ko makakalimutan na isang prinsipyo. It's better to bend than to break. Alam mo yun? It's better to bend than to break. Yes. Mas maigi yung, in terms of relationship, in terms of caring, yung tinatawag protecting the relationship in and inside the church, even your personal relationship, it is better to bend than to break. Kasi pag nag-break, pag nasira, pag nawasak, ang hirap buuin. Yes. Di ba? Kaya ang kawayan, ang galing eh, di ba? Kainitan mo yung kawayan, anong nangyayari? Kaya nyo ibig. Yung ratan, kainitan mo, nasi-shape niyo yung gusto niyo mangyari, kung ano yung gusto mo, nagiging malambot. Pero pagka ginawa mo yun ng matigas, hindi mo kaya yun. Yung adjustment mo, it's better to bend than to break. In terms of relationship, mas maiging nag-a-adjust sa isa't isa rather than nagkakaroon ng conflict. Bakit? It's because we want to build a strong relationship, napakahalaga po niya. When we talk about adjustment, ang pinakamabigat na ginawa, ang pinakamagandang illustration na makikita
mga kapatid. We have to align our life Lahat, with pastor, Spirit. kami na po. We cannot serve God on our own terms. Hindi natin po pwedeng diktahan or ipaayon ang Diyos sa gusto nating mangyari. We have to realign. Pag sinabing realign, then pumapasok yung word na adjustment. Then pumapasok yung word na obedience. Then pumapasok yung word na commitment. Then pumapasok yung word na sacrifice. When we realign our will to God's will. Because we cannot serve God on our own terms. Kaya pwede natin sabihin, Lord, paglilingkuran kita. Pero, diba sabi ng, anong sabi ng isang tao? Panginoon, gusto ko pong sumunod sa iyo, kaya lang, uwi mo na ako dun sa aking pamilya kasi palilibing ko muna. Anong sabi ng Panginoon? Iyaan mo ng patay ang naglibing sa kapwa patay. May isa pa. Ang sabi niya, walang nag-aararang palingon-lingon. Again, we cannot serve God on our own terms. Yes. We have to adjust our life to God's will. Gusto natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Gusto natin makita ang Panginoon at maranasan ng Panginoon sa ating buhay. We have to adjust our life. We have to realign our will to His will. Yes. Meron pong isang manunala na ang sabi niya, si Henry Blackaby. Sabi niya, you cannot stay where you are and go with God at the same time. You cannot stay where you are and go with God at the same time. Kung ang nais ng Panginoon, ikaw ay papunta, hindi mo pa pwedeng sundin si Lord sa pamamagitan ng pagsasabi mo, Panginoon, ikaw ay susundin ko pero wala kang ginagawa. Ikaw ay susundin ko, Panginoon, pero you cannot follow, you will not follow His will. Hindi mo pwedeng mangyari. Sabi ni Henry Blackaby, you cannot stay where you are and follow God at the same time. Kung ang Diyos ay naglalakad papunta rito, you have to abide in Him. Amen. You have to follow His footsteps. Yes. Hindi natin po pwedeng sabihin, Lord, ikaw ay papunta rito. Oh, mahal kita, Panginoon, pero dito lang ko. You cannot stay Yes. where you are and go with God at the same time. Amen. We have to adjust our life to His will. It's talking about change, mga kapatid. It's talking about change. Sa relationship sa Panginoon, maging ito pong principles na yan ng strengthening our relationship with God ay interchangeable even with our relationship with other people. Sa ating pong tinatawag na pag-build ng relationship, sabi nito, strengthening relationship with God and with others, napakalaga ng tinatawag na pagpapakumbaba sa isa't isa. Kapag kami mataas, at mataas din yung isa, ay walang pupuntahan. Pero kapag yung isa ay mataas, at narunong magpakababa yung isa, ay minsan nadadala yung isa. Yes. Kaya lang, sa atin, tingin natin, pagka tayo ay bumababa, talo tayo. Yung magpakumbaba, bakit? Talo. Kaya nang problema naman, pagka wala namang magpapakumbaba, wala rin mananalo. Ano nangyayari? Instead na mag-build ng relationship, ano nangyayari? Nagkakagulo. Okay, sabi natin, nagkakagulo. Bakit? Eh kasi walang gustong bumaba. In terms of relationship with others. Pero sa Diyos, hindi natin po pwedeng gawin din eh. Kasi habang ikaw ay nagmamataas sa Panginoon, hindi mo pa pwedeng taasin si Lord. Yes. Kahit anong gawin natin pagpapakataas, hindi natin po pwedeng taasan. Yes. Amen. Ikaw ay magmamataas on your own terms, pero hindi natin po pwedeng pagmalakyan ng Panginoon. Because all our accomplishments, all our things that we have, galing yun sa Panginoon. Amen. Wala tayong ibang pwedeng gawin. Kaya sabi ko, in strengthening our relationship with God and with others, 3 pillars ang kailangan natin, humility. It's number 1. Napakahalaga po yung tinatawag natin. Pangalawa, adjustment. We cannot serve God on our own terms, mga kapatid.
natin po pwedeng manipulahin ng Diyos. Yes. Tayo po ay kanyang nilikha. At siya po ang ating manlilikha. Amen. Walang ibang makapangyarihan kung hindi ang Diyos. Ang Diyos ay gracious, kaya tayo binigyan ng pagkakataong mabuhay. Ang Diyos ay mahabagin, kaya tayo ngayon ay nabubuhay pa. How come nasasabihin mo, the Lord mas magaling pa ako sa iyo? Adjustment is essential. We want to build a strong relationship with God and with others. Meron dapat tinatawag na adjustment. Sabi rito sa ating pong application, realign our will to God's will. Yes. At yung word na learn to be flexible in doing what God wants us to do. Alam niyo po, madaling sabihin yung word na flexibility. Pero pag ikaw na yung pineflex, pag ikaw na yung pinabalik, pag ikaw na yung hinubulma, Masakit. Masakit. Yes. Doon na lumalabas yung tunay na ikaw. Yes. Kapag ikaw ay dumadaan na sa tinatawag na changes of life, doon sa tinatawag na adjustment, lumalabas na yung tunay na ikaw. Amen. Doon na makikita ngayon kung ikaw nga ba talaga ay handang sumunod. Kasi alam niyo po, pag sinabi niyo mahal natin si Lord, ay hindi lang yan sa salita, hindi mo ba? We have to do it. We have to prove it in our actions. Yes, amen. At kapag ka dumadaan tayo doon sa changes, doon na makikita ngayon. Doon na makikita yung tunay na ikaw. Kaya sabi ni Apostol ni Santiago, count it all joy when we experience trials. Yung tunay na ikaw, kapag ka nagkakaroon ng tinatawag na pagbabago, lumalabas talaga ito. Learn to be flexible in doing what God wants us to do. Changes, adjustment, commitment, realign. Yan po yung mga word na dapat natin maintindihan in connection with relationship sa Panginoon. In connection with relationship with others, yan din po yung mga salitang lumalabas na yan. Flexibility, commitment, realignment, adjustment, ano ba? Sacrifice, humility. Yan din po yung mga word na yan when we build our relationship. Sa loob ng iglesia, mga kapatid, imagine po natin kung sa loob ng iglesia, may mga ganyang salita at may mga ganyang karakter na nangyayari. Can you imagine how strong our church is? Yes. Kung merong ganito. Totoo mga kapatid na hindi tayo pare-parehas. Magkaklas at magkaklas talaga yung personality talaga natin. Ay ang gusto ng isa ay puti, ang gusto naman ng isa ay pula. Ay doon lang sa kulay nagtatalo na. Ang gusto ng isa ay munggo, ang gusto ng isa ay pata. Ay paano mangyayari? Ay doon ko yung parehas kung kaya mo tayo. Naalala ko lang yung makikita yung bata ni Fred. Kaya naalala ko rin. Pero yung mga bata. Mapapansin po ninyo, our problems, nagsisimula lang talaga naman when we do not adjust each other. Nagsisimula lang talaga. Gusto niyo po ang problema? O, huwag kayong mag-adjust sa isa't isa. Ay, problema talaga yan. Ay, kapag ka sinabi natin, gusto natin ng strong relationship, ay, papasok yung word na commitment, papasok yung word na sacrifice, papasok yung word na adjustment, changes, realignment. Kasi nung ginawa ni Lord yung tinatawag na adjustment, lahat doon ay kanyang ipinakita. At ang sabi ng Peter, nung siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang Panginoong Jesus ay nag-iwan sa atin ng great example. As a church, as a Christian, as a leaders, as a child of God, nag-iwan siya ng great example to follow. And when we learn from it, mga kapatid, makikita natin yung mga word na yan. Amen. Adjustment is essential.
Nandiyan po ba kayo? Amen. Ito na yung pangatlo. Ito na po yung pangatlo. Ako po ba'y... Maaga pa po. Ako po ba'y... Di ba naman ano? Meron ka? Maaga pa. May oras. Maaga pa. May oras pa. Ito po yung pangatlo. Una, ang number one ng pillars. Number one, mga kapatid, humility is... Second, Adjustment. essential. Tingnan nyo nga po yung inyong katabi. Are you willing to adjust? Yes. Yes, all the time. Are you willing to Amen. lay down your life? Para lang magkaroon ng tinatawag na humility. Ang bilis talaga yan, ito ang come together. Third, intimacy with God. Three important pillars to strengthen our relationship with God. Yung una, karakter eh. Yung una, karakter yung dalawa. But third one is the most important out of the three. It's talking about personal devotion. Yes. Intimacy with God is vital. Tingnan po natin yung Exodus chapter 33 verse 11. Kaya parang ang hirap na makakita na katulad doon kay Moses. Habang pinag-aaralan ko ito, parang ang hirap na, parang ang bigat na ang lalim. Sabi noon, ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moses ay harap-harapan tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Yung kinanta po natin, I am a friend of God. Kinanta po ba natin? Hindi. Pero may nakita po friend kanina eh. Goodness of God. Goodness of God. Sabi noon, sinabi ni Moses, kung hindi nyo kami sasamahan, tingnan niyo po yung reliance ni Moses sa Panginoon. Sinabi ni Moses, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong pinalulutan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita. Sabi niya. Bago po yan, mga kapatid. Si Yahweh po ay nainis sa bansang Israel. Pero dahil kay Moses, nagbago. Yes. Pinakita yung tinatawag na desisyon o yung tinatawag na relationship between God and man, between God and Moses. Napakalapit. Yung makikipag-usap ni Moses sa Panginoon ay it's like a friend. At sabi ng Deuteronomy chapter 34 verse 10 na binasa natin kanina, the Lord knew him face to face. Ang tindi. Yung intimacy, yung kalakitan ng relasyon ni Moses at ng Diyos. Napakalalim, mga kapatid. Intimacy with God is vital. Alam niyo, paging sa panahon natin ngayon, napakahalaga po niya yung intimacy with God. Amen. Automatic sa paligid natin na marami ang naglalayo sa atin, sa Diyos. Amen. Yes. But it takes a lot of effort to go near and to draw near with the Lord. Pero yung automatic na paglayo, automatic talaga mga kapatid, ang dami. Pero yung sabi ng salita ng Panginoon, draw near to God and He will draw near to us. Tingnan natin ito. Sabi dito, Moses understood the value of God's presence in their wilderness journey when he insisted that they would not move if the presence of God does not go with them. Amen. Kapag alam natin sa sarili natin na hindi natin kasama si Lord, Mapi-feel mo yun. alam natin kung kailan tayo tutuloy at kailan tayo asas. Yes. Ang ganda na, no? Hindi tayo sinabi ng Lord, pag ikaw ay naging Kristiyan, ikaw ay Ako kayayamanin isa ko. sa iyo at ikaw ay aking Hindi ganun eh. kapahingaan. Si Moses, alam po ninyo, pag pinag-aralan niyo po yung kanyang buhay, hindi naman smooth sailing yung kanyang buhay. Merong mga ups and downs. Merong mga struggles na kanyang pinagdadaanan. Pero alam ni Moses kung kailan siya hakbang at kailan siya hihinto. Amen. Ang sabi niya, Panginoon, kung hindi kayo sasama, pero huwag mo na kami paalisin dito. Parang sinasabi ni Moses, anong halaga? Makarating man kami sa gusto
When we have with the Lord, kapag kakasama natin ang Panginoon, nagre-rest na tayo dun sa Kanyang presence. Hindi na mawala ang problema, pero meron kang perspective na naayos at nababago. Kasi nasasagot ng Panginoon deep inside, hindi mo ba? Kaya ano mang bigat ng problema meron ka, dahil kasama mo ang Panginoon, abay naayos. Kasi merong intimacy. Merong presence. Sabi noon, Moses understood the value of God's presence in the wilderness journey when he insisted. Sabi niya, Panginoon, kaya muna, mas kailangan ka namin kaysa matapos namin yung paglalakbay. Mahirap sa wilderness, ha? Yes. 40 years na nandun. Pero sabi niya, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kami paalisin dito. Eh kung kaya, kung hindi sinabi ni Lord, huwag kayong umalis ng 100 years. Palagay ko si Moses hindi naalis ng 100 years. Yes. Kaya sabi niya, paano malalaman ng mga tao kami pinagpapala mo kung hindi ka namin nasama? Paano malalaman ng mga tao nakakakita sa amin, ikaw ay, kami ay yung ginagay, hindi ka namin nasama. Huwag mo na kami paalisin dito. I-value ang nangyari school. The value of God's presence. Second, Moses needed God's presence above anything else. Because his task as a leader of Israel is energy consuming. Ang hirap maging leader. Energy consuming. Alam niyo po kung ilang million yung kanyang pinapangunahan. Naparami. According to doon sa pag-aaral mo, nung sila po ay umalis, meron 600,000 men. 600,000 men. Hindi pa po kasama doon yung asawa at mga anak. So kapag ka all in all, pagka in-estimate, siguro mga million po. Yes. Alam niyo po, pagka nag-believe ka kahit 100 lang, masakit na sa ulo. 50 ka, mahirap na yun. Sabi ni Ate Ella, dalawa nga eh. Mahirap. Energy consuming yung task ni Moses. Kaya ayaw niya sumunod eh. Kasi alam niya mangyayari. Medyo mabigat to. Medyo mabigat. Hindi lang energy consuming, stressful. Kaya nga po nagalit si Moses sa sobrang stress ito. Wala pa rin yung word na stress. Pero nandun makikita na natin sa pamumuhay ni Moses. No, imbes na salita lang, ginawa ni Moses, sobrang stress siguro, kasama niya yung galit. Hindi lang doon. Draining and toxic. Alam niyo po, hindi lamang si Moses nag-lead. Habang siya nag-lead, ang dami niya naririnig sa likod. Ibalik mo na kami sa Egypto. Sa Numbers. Yes, sinabi nila yun. Ano ba? Sabi ng mga tao, ano bang gagawin mo sa amin? Pinakain namin doon. Abay, inalawas mo pa kami sa Egypto para magutom. Ibalik mo na lang kami doon. Inalis ni Lord yung mga Israelita sa Egypto, pero yung puso ng mga tao hindi naalis sa Egypto. Hindi nila nakita yung pagliligtas ng Panginoon sa dagat na patay. Yung sila'y tumawid. Pero nung sila'y nahihirapan, stressful, draining and toxic. Alam mo ninyo, parehas na parehas ang ating nararanasan when we talk about journey. Saka tayo nag-journey kung minsan, na katulad nito. And for him to overcome those struggles, he needed God. Amen. Siguro hindi ka leader. Siguro ikaw ay pinapangunahan. Pero in your own way, sa iyong sariling pamumuhay, personal life, meron kang maraming struggle, consuming, energy consuming, stressful, toxic. Ang dami siguro natin narinig na balita. Ang pinakamabigat na balita na pwede natin marinig. Pagka doon sa ating pamilya, wala sa Pilipinas na narinig natin dito. Ay kahit ikaw ay masaya ngayon, lulutot ka talaga. Hindi ka makauwi ka. Tatawagan mo sa cellphone, hindi mo sumasagot, ano pala ng may stress. Siguro hindi tayo leaders sa church. Siguro wala tayong ganong kalaking responsibility. Pero pag gaya ni Moses, tayo ay nakakaranad ng nakukonsume yung ating energy. Naubos. Napapagod. Hindi lang yung katawan na napapagod eh. Yung puso napapagod, yung isip napapagod. Na-stress.
drain. Ubusan. Toxic. Ang ganda sana kung paglabas mo, di mo ba? Ang iba sa atin, nakakaranas na toxic na yung nababalitaan yung problema sa Philippines. Pagpasok mo sa trabaho mo, toxic ka. Sabi ko nga po sa kanila, alam mo po, nagtutulong ko sa inyo. Sinasabi ko dun sa mga tao doon, alam mo na ang trabaho, kapag ka maayos ang mga kasama mo sa loob, kahit mahirap ang trabaho, maayos na. Pero kapag yung trabaho, toxic yung kasama mo, naku, toxic yung trabaho mo kahit madali. Di mo ba? Hindi mo na nawawala yan. Kasi bakit? Because we are building with connection. We are created in connection. Gusto natin nakikipag-relate, nakikipag-connect. Kaya kapag natutulong yung connection na yun, mahihirapan tayo. As a leader, si Moses, he needed God's presence about 10 minutes. Gaya ni Moses, kailangan din natin ng Diyos. We need His presence. Sabi rito, tingnan natin ito. He endured all the hardships and difficulties of the wilderness because Moses was with God and God was with him. He endured. Although hindi siya nakapasok sa Canaan, pero nailid na yung tao from Egypt going to the promised land. Konting tanaw na lang eh. Sabi ng Panginoon, hindi ka makakapasok. Pero konting tanaw na lang, binigyan niya na kay Joshua yung paglilid papasok ng promised land. Pero mula Egypto hanggang promised land, God was with him and Moses was with God. No overcome yung stressful, no overcome time, energy consuming, yung toxicity ng world. It's because God was with him. Ang ganda, no? Ang kapahingahan talaga natin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, hindi yung makapagpahinga kung maayos ang tulog mo eh. Ang tunay na kapahingahan, sa Diyos yung presensya ng Panginoon. Amen. Yung leading ng Panginoon. Yung hapos ng Panginoon sa puso natin, yung intimacy with God. Look, kahit mabigat yung problema mo, pero pagka ikaw ay merong time to pray to the Lord, to have Him, yung personal devotion mo sa Panginoon, na ikaw ay malapit, inihinga mo sa Panginoon yung lahat ng bagay, na-unleash, ano? Napupunutan. Hindi nawawala yung problema, pero yung kamandag ng problema na ikaw ay pabagsakin, nawawala. Amen. Nawawala yung kamandag niya. Bagamat parang ang tingin natin ay napakalaking problema, para bang cobra, ano yung problema, at ikaw ay natuklaw, at alam mo po yung solusyon, pero kapag ka naranasan mo yung presensya at yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, nawawala yung kanyang kamandag. Napapalitan nito ng tapang, napapalitan nito ng lakas ng loob, napapalitan nito ng pananampalataya at pag-asa. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Tingnan natin. Sabi rito, intimacy with God. Sabi roon, intimacy with God must come first before our service. Huwag yung pagpapalitan mga kapatid. Huwag yung pagpapalitan. Kasi yung lakas ng ating paglilingkod, nanggagaling doon sa presensya ng Panginoon. Amen. Hindi ko pwedeng pagpalitin. Hindi mo kailan mahahanap ang isang bagay na uunahin mo ang iyong tinatawag na accomplishment or ay, Pasensya na Panginoon. yung aking paglilingkod ay maganda, malamang malalim din ang aking relasyon. Hindi yun nakikita. Yung effectivity ng ating paglilingkod, nagsisimula iyon sa lalim ng ating pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos. Amen. Kaya sabi roon, intimacy with God must come first before our service. Hindi ko pwedeng magpalitin. Tayo bilang isang mga mananampalataya, marami tayong mga pagdadaanan. Marami tayong mga hindi alam. Pero kapag ikaw ay nandun, alam mo na yung relasyon mo sa Panginoon ay malalim, alam mo na yung pinagkakatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, ganoon. Ginagamit ka ng Panginoon sa extraordinary things. Amen. Alam niyo, nung tayo ay pumunta naman dito sa Hong Kong, wala naman tayong agap sa isipan natin na tayo ay tatayo sa unahan, lilig sa unahan. Pero dahil ikaw ay malapit sa Panginoon, nagkakaroon ng tinatawag na development sa loob. Nagkakaroon ng pagmamahal sa loob para ikaw ay malingkod sa iba.
come first for our service. Sabi dito, panghuli, we must be intentional to draw ourselves closer to God. Because the world we live in is full of obstacles that prevent us from being in strong relationship with Him. Yung mundo talaga natin mga kapatid, napakaraming obstacle na nagpe-prevent sa atin para hindi tayo maging matibay yung relasyon sa Panginoon. At kung minsan ginagamit ng Diyos yung ating mga taong nasa paligid to prevent us from having a strong relationship with God. Kung minsan, naglilingkod tayo sa Panginoon, gusto natin maglingkod. Pero yung amin naman natin, ayaw tayo maglingkod. Pinipigilan. Pero wala tayong choice because we are Master of work, yes. It's a design of contract. Yes. We have to honor yung contract na yun. Siguro kung tayo ay nabubuhay sa Garden of Eden at hindi na natin kailangan magtrabaho, lagi ko araw-araw. Pag sinabi nyo, maglingkod tayo sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, ano man yung ating ginagawa, saan man tayo nandun, we can serve Him. We can serve the Lord. In terms of sa paglilingkod natin, alam po ninyo, nung kami po ay nasa Pilipinas, ako ay nakadalo doon sa tinatawag na OFW ministry. Ang itinuturo doon, yung mga OFW, dahil ang hirap pasukin ng China. Ang hirap pasukin nila, kung mabuti sila. Ginagawa kami doon sa Saudi. Hirap pasukin. So, ang ginagawa ng ministry nyo yun, tinetrain yung OFW sa Pilipinas para pagdating doon sa, hindi para mag-build ng church, para i-win yung kanyang amo. Sa pamamagitan ng bata. Oh, ganyan At ginagawa ko. yung mga bata at yung mga anak po ninyo, yung mga anak nyo na nakalaalaga po ninyo, di ba ang ginagawa nyo dahil sa inyong pagmamahal sa Panginoon? Yes. Tuturuan. Yes. 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 Hindi ba natin nakikita yung mga bagay nito? I think it's a one way na naglilingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan. Kasi di natin alam na yung mga batang ating tinuruan, Yan ang gagamitin. 10 years after 10 years, Yes, totoo. pwedeng mahiwalay na tayo sa kanila, Ano, pero may turo natin sa kanila gospel song, may turo na natin sa kanila how to Yes, pray. yes. Kaya dala-dala nila hanggang Yes, sa paglaki. we are praising God for that. Dahil yung bagay na impact sa atin. Kapag ka ikaw ay malapit sa Panginoon, definitely you will serve the Lord in any way possible. Amen. Wala kang pipiliin Yes. sa paglilingkod. Kapag ikaw ay malapit sa Panginoon, hindi mo nakikita ang itong paglilingkod na ito, ay maliit lang ito na paglilingkod. Gusto ko yung malaking paglilingkod. Pag mahal mo si Lord, maglilingkod ka kahit anong klaseng paglilingkod. Amen. Amen. Kahit paghuhugas pa ng plato yan, ano? Amen. Amen. Tanda ko yun, uwi na kami po ay nasa church. Kami ay nagpapaunahan. Competitive. Alam niyo kung saan kami nagpapaunahan? Nagpapaunahan po kami doon sa tinatawag na vacuum. May vacuum po kasi doon sa church. Yung malaki yung bilog. Kasi vacuum ngayon, ano na eh. High-tech. High-tech. Handy na po eh. Yung vacuum na yun, kapag binitawan mo, iikot yun. So nagpapaunahan kami doon. Doon kami nagpapaunahan kasi nililinis po kami ng church. Ngayon kapag naunahan kami, bunot. Alam niyo po yung bunot? O magpapahid po na kami ng Torwax. Kami yung pa-server, magpapahid kami ng Torwax. Magpapahid. Kapag nauna siya doon sa vacuum, baka sa mga susunod, yung nabanggit ko po pa-server, baka makilala. Dapat kasama siya ngayon eh. Pa-server, yung po aking kasama yun. Kami maglilinis. Doon lang po kami nagsimula mag-train. Sabi namin, maglingkod tayo sa Panginoon. Eh, hindi ko naman alam. Bago-bago po ako. Doon ako sa church. Doon po kami naglilingkod. Sisimula ako sa bunod. Hindi ko alam na napagod pala ako ni Lord na pagbukas. Kapatid, nagsimula kasi. Kaya pagmahal mo ang Panginoon, nagsimula ka sa paglilingkod. Wala kang pinipiling paglilingkod. Wala kang pipiliin. Kasi alam mo, na yung gagawin mo para sa Panginoon, maliit man yan o malaki, ang Diyos ang mag-elevate sa iyo when it time comes. Si Moses, kung siya po ay naglikod, di naman siya katulad mo. Talpa nga sa Moses. Yung in-elevate ng Panginoon ko. We must be intentional, sabi naman.
We must be intentional to draw ourselves closer to God. I-connect mo kay Because the world we live in is full of obstacles that prevent us from making strong relationships. 3 pillars, mga kapatid, to keep our relationship thriving. Pag sinabi kong thriving, develop, nadi-develop, nagpapatuloy. Thriving, Kung yes. ito ay nandito sa step 1, you have to thrive. Dapat hakbang. At kailangan sa paghakbang mo na yan, ito po yung 3 pillars na yan. Humility, adjustment, and intimacy. Hindi mo pa pwedeng, ito, magiging resulta ng intimacy ang dalawang bagay na ito. Yung intimacy with God is vital. Kung bakit vital, napakalaga po nun. Kasi yung pagka yung malalim yung devotion mo sa Panginoon, lumalabas yung adjustment, lumalabas yung humility. Amen. It's because of intimacy. Mga kapatid. The 3 pillars, 3 cores in strengthening our relationship. Ano ang una, mga kapatid? Humility. Adjustment and intimacy. Ito pong 3 bagay na ito ay hindi lamang pagpapatatag ng ating relasyon sa Diyos. Ito rin ay pwedeng maging daan sa pagpapatatag ng ating relasyon sa iba. Amen. Maraming pong salamat. Tayo pong lahat ay manalangin.